Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Pag-usapan natin muli itong tungkol sa Korte Suprema at Kongreso tungkol sa impeachment laban sa Vice Presidente. As to whether or not pwede bang buhayin muli yan sa kabila ng ito ay dineklara ng unconstitutional ng ating Korte Suprema. Ito ay itutuloy natin yung usapan ngayon kasi kanina medyo nabitin ako doon sa Usapang Batas, no, na aking programa mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa DZXL News Channel. Okay, marami ngayon na nagsasabi tapos na yung impeachment laban sa Vice Presidente. Pinawalang bisa na ng Korte Suprema. O kaya naman ay hindi na yan pwedeng bumalik sa Senado o sa House of Representatives. Unconstitutional nga eh. So, liliwanagin natin ngayon yan. Sabi kasi ng isang, ng ilang mababatas, katulad po ni Congresswoman Jinky Luistro, sinabi niya na baka may pagkakataon na muling buhayin ang impeachment laban kay Vice Presidente. Lalo na kung papayagan ng Korte Suprema ang apilan ng Kongreso. hindi po kaila sa ating lahat na nag-file po ng motion for reconsideration ng Kongreso upang ihilingin ang reversal of the decision declaring the impeachment process as unconstitutional. So kaya ngayon, sasagutin natin ang mga tanong na bumabagabag sa maraming kababayan natin na mga Pilipino. Umpisa natin dun sa tanong na ano ba talaga nangyari sa impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Kung matatandaan nyo po, may impeachment complaint na isinampa noong 2025 laban sa Vice Presidente. Umabot ito sa Kongreso at nagbotohan, nakakuha ng 1/3 votes, umusad papunta sa Senado. At doon nga, may nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema na kung saan ideklara itong unconstitutional dahil hindi sumunod sa tamang proseso. So, ang nangyari, pinawalang bisa ng Korte Suprema yung impeachment laban kay Sara Duterte. Pero hindi dahil sinabi nilang walang kasalanan ng Vice President, si Vice President Sara, kundi dahil may mga problema sa paraan ng paghawak ng kaso. Procedurally defective yung impeachment complaint. Hindi dahil sa wala siyang kasalanan. Hindi niresolve yun ng ating Korte Suprema. Ang niresolve yung procedure. Okay, na unconstitutional. May mga bagay kasing dapat sundin sa proseso ng impeachment, pati na rin ang mga tuntunin sa konstitusyon. Tulad ng tinatawag na one-year bar rule. Ayan naging laman yan sa social media. Putok na putok yung salita na yan, one-year bar rule. At yan naipaliwanag na natin. Kanina din pinaliwanag ko din sa Usapang Batas yan. Sa madaling salita, hindi tiningnan ng korte kung totoo ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Tiningnan lang nila kung tama ba ang paraan ng paggawa ng mga hakbang. Okay, so dun sumabit yung Congress, no? Although sinabi ng Korte Suprema, hindi kayo nagbigay ng due process, no? At marami pang dahilan na binigay, no, sa ating mga mambabatas na hindi sumunod sa proseso. Pangalawa, okay, sige, discuss ulit natin. Ano yung one-year bar rule? Ito po ay isang tuntunin sa ating konstitusyon na nagsasabing hindi pwede na ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Yan, maliwanag yan. That is the one-year bar rule. Ang tanong, bakit meron ito? Para saan? Diba? Ang sagot dyan, para hindi maabuso ang impeachment para iharas lamang ang isang opisyal na impeachable. Kasi kung walang one-year bar rule, hindi magkakaroon ng katahimikan yung public official. Dahil sunod-sunod na impeachment ang isasampala
laban sa kanya ng walang basihan. Di wala nang ginawa yan buong taon kundi sagutin yung impeachment complaint at magiging useless yan sa public official. At pangatlo, pag may 1-year bar rule, mapapanatili mo yung katatagan ng ating pamahalaan. Di ba? Nung nakita ng Korte Suprema na may problema sa tiempo at paraan ng pag-file ng unang impeachment, pinawalang bisa nila ito dahil tatlo-tatlo yung nagsampa ng reklamo or apat yata yung nagsampa ng reklamo against the Vice President. Sabay-sabay sila, no? At so hindi pinayagan ng Korte Suprema yon na dapat isang impeachment complaint lamang sa loob ng 1 taon sa dahilang nabanggit ko na kanina. So, bakit may sinasabing pwede muling buhayin ang impeachment complaint against the Vice President? Ayon po kay Congresswoman Jinky Luistro, kung papayagan ng Korte Suprema ang apela ng Kongreso, ibig sabihin, magdi-decide sila in favor of the motion for reconsideration filed by the House of Representatives. Pwede raw na muling buhayin ang kaso. O ibalik ito sa Senado para ipagpatuloy ang impeachment trial. Maaalala ninyo, in-archive lang yan sa Senado, hindi yan pinatay sa Senado. Dahil nga may motion for reconsideration, deemed archive lang siya. Kaya kung sakasakaling magdidesisyon in favor sa Congress ang Supreme Court, dudukutin lang yan sa files and then proceed with the trial. Pero, paano naman yan mangyayari? Diba? Alam naman nating lahat na ang Korte Suprema ang pinakamataas na hukuman na nagsasabi kung ano ang tamang paraan na dapat sundin ayon sa ating konstitusyon. Ngayon, kung sasabihin ng ating kataas-taasang hukuman na mali ang unang pagkaunawa nila sa 1-year bar rule o may dahilan para baligtarin ang kanilang naunang desisyon, pwede nilang ibalik ang impeachment complaint at payagan na ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado. Yan. So, tuloy ang bakbakan sa Senado. The impeachment trial must proceed forthwith. Yan, yung salitang forthwith, sumikat ng 1 taon, di ba? At, pero, ganito yan. Hindi ibig sabihin na agad-agad magkakaroon ng paglilitis naman, no? Pero mabubuksan ang pinto para ituloy ang kaso laban sa Vice Presidente at harapin ang kanyang ang mga reklamong isinampa laban sa kanya doon sa House of Representatives na ngayon nga ay nandiyan na sa ating Senado, yung impeachment complaint. So, pag nangyari yan, ay hindi na kailangan pa magsampa muli ng another impeachment complaint on February 6, no, laban sa Vice Presidente yan sa House of Representatives. Okay? So, although wala pa actually kasiguraduhan kung babalik ba yung impeachment o hindi pa po sigurado. Kailangan po muna mangyari ang dalawang bagay. Unang-una, dapat payagan ng Korte Suprema ang apela ng Kongreso. Actually, it's a motion for reconsideration filed by Congress. Dapat payagan niya ng Korte Suprema, no? At dapat in favor sa kanila yung decision of the Supreme Court, no, regarding the constitutionality of the impeachment against Vice President Duterte. Pangalawa, kailangang sundin muli ang tamang proseso. So, dapat may due process, binigyan mo ng sapat na pagkakataon yung impeachable official na sumagot. At dapat din natin tandaan na kahit legal na proseso ang impeachment,
kailangan pa rin ng suporta mula sa mga mababatas sa Kongreso. At dapat balanse yan. The law and politics. The impeachment process is not all about law. It's also about politics. Numbers game yan eh. Diba? Pag kulang ka sa bilang dyan ng mga kaalyado mo, magpo-prosper yung impeachment. Pero pag kulang ang iyong kaalyado, definitely it will fail. Okay? So, ano po yung naging aral natin dito sa impeachment na to? Kapag pinawalang bisa ang isang impeachment dahil sa problema sa pagproseso ng impeachment complaint, hindi ibig sabihin na tapos na ang usapin. Hindi ibig sabihin na kailangang panugutan, no, o panagutin ang opisyal. Ibig sabihin lang na may mali sa paraan ng paghawak sa kaso at pwede itong itama para muling buhayin ang kaso. Parang sa regular trial court din yan eh. Kapag medyo sumabit ka dun sa unang pagdinig, talo ka, di umapila ka, kung nakumbinsi mo yung mga nasa appellate court na tama ka, abay magdi-decide yan in your favor. Almost basically the same ang procedure at ang proseso niyan. Kaya doon sa mga tanong na pwede po bang buksan muli ang impeachment laban sa Vice Presidente, ang sagot ay malaking oo, may malaking pagkakataon pa itong mangyari. Sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa, kung saan maraming tanong at tinaiing ang mamamayan, ang Korte Suprema po ang tanging institusyon na makapagbibigay ng tumpak at patas na desisyon na makakapagresolba sa lahat ng alitan. Kung papayagan po nila ang apela ng Kongreso, maaari nating ibalik ang impeachment sa Senado. Hindi para magdulot ng kaguluhan, kundi para bigyan ng tamang pagkakataon ang lahat ng panig na harapin ang mga akusasyon sa ilalim ng mga umiiral na batas. Ito po ang paraan para tayo ay makapag-usad ng maayos, mapanatili ang katatagan ng ating bansa, at tiyakin na ang hustisya ay makamtan sa tamang paraan. Ang Korte Suprema po ang susi para buksan muli ang pinto ng paglilitis. Isang pagkakataon na magpapakita na ang batas ang namamahala at lahat ng opisyal ng gobyerno ay pananagutin sa harap ng mga mamamayan. Mga amigos, mga amigas, mga kabueno, mga kayubi, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Patuloy po nating bantayan ang mga hakbang ng Korte Suprema dahil dito nakasalalay hindi lang ang usapin ng impeachment kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating demokrasya at kapayapaan ng ating bayan. Muli, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat sa inyong lahat. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your